Naaresto ang 10 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga habang tinatayang 64,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa serya ng anti-illegal drug operations na isinagawa ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police sa iba't ibang bahagi ng lalawigan noong March 9, 2026. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Acting Provincial Director ng Nueva Ecija Police, matagumpay na nagsagawa ng bypass operations ang iba't ibang istasyon ng pulisya sa kanilang mga Area of Responsibility o AOR. Kabilang dito ang Palayan City Component Police Station 1, Jaén Municipal Police Station 1, Science City of Muñoz Component Police Station 1, General Tino Municipal Police Station 3, Cabanatuan City Component Police Station 2 at Gapan City Police Station 2. Sa kabuuan, nagresulta ang mga operasyon sa pagkakaaresto ng 10 drug personalities at pagkakasamsam ng humigit kumulang 9.46 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang standard drug price o SDP na 64,328 pesos. Ang mga naarestong suspek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin ni Police Colonel Claraval na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy at walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Isinagawa ang mga operasyon alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Jess B. Mendez, Regional Director ng PRO3 at bilang bahagi ng advokasya ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na naisagawa nitong ika-11 ng Marso ang pagpupulong ng City Peace and Order Council o CPOC kung saan tinalakay ang mga mahalagang programa, ulat at inisyatibo na naglalayong higit pang mapalakas ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod ng Palayan, Nueva Ecija. Pinangunahan ang naturang pagpupulong ni Punong Lungsod Kagalang-galang Viandre Nicole J. Cuevas kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, si Police Lieutenant Colonel Manny Israel at iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga division at department heads ng lungsod, gayon din ang mga barangay captain mula sa iba't ibang barangay ng Palayan. Sa pagpupulong, inilahad ng mga kinatawan ng mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Tinalakay din ang mga hakbang at programang ipinatutupad upang mapigilan ang kriminalidad, ilegal na gawain at iba pang banta sa seguridad ng komunidad. Layunin ng nasabing pulong na palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, kapulisan, mga opisyal ng barangay at iba pang sektor upang matiyak ang patuloy na kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Palayan. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang regular na pagpupulong ng CPOC upang masubaybayan ang mga isyong may kinalaman sa seguridad at makapaglatag ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad, patuloy na nagsusumikap ang lungsod ng Palayan na mapanatili ang isang ligtas, maayos at mapayapang kapaligiran para sa lahat. Bilang tugon sa kakulangan ng agricultural extension workers sa bansa, sinanay ang mga irrigation personnel sa makabagong teknolohiya at pamamaraan ng pagpapalayan upang makatulong sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga magsasaka sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon sa Department of Agriculture o DA, tinatayang kailangan pa ng humigit kumulang 20,000 agriculturists upang mas mapalakas at mapalawak ang agricultural extension services sa buong bansa.
Dahil dito, pinalalawak din ang kaalaman at kakayahan ng ibang mga technical personnel na direktang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka. Kamakailan ay sinagawa ang Basic Rice Production Training sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, kung saan lumahok ang 32 technical staff ng National Irrigation Administration o NIA mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa kabilang ang Region 3, Region 5, Region 8, Region 9, Region 12 at Region 13. Layunin ng pagsasanay na mahasa ang kaalaman ng mga irrigation personnel sa makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan ng pagtatanim ng palay upang mas epektibo nilang maibahagi ang mga ito sa mga magsasaka na kanilang nakakasalamuha sa mga komunidad. Ayon kay Colin Kate N. Agaton, Operations Engineer, mahalaga na ang mga teknolohiyang itinuturo sa mga magsasaka ay personal ding nararanasan at nasusubukan ng mga nagbigay ng payo sa kanila. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, inaasang mas mapapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mas mapabubuti ang produksyon ng palay sa bansa sa kabila ng kakulangan ng mga agricultural extension worker.